Because again, the reason that is born for us to be saved. Alam natin lahat ang verse na ito, John 3:16. For God, oh, binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. And for us, na maniniwala, magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, will be saved. It's clear. It's clear. At sa buhay natin na ito, hindi mawawala ang mga gagawin, ang mga dapat gawin. Sabi ng isang ninang namin sa kasal, hindi matatapos ang mga gusto mong gawin. Ang mauupos ikaw. Kailangan mo ay magpahinga. And now, as we celebrate this Christmas, let's we all find rest sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Again, He was born for you to be saved. And it's now your part to believe and accept Him as your Lord and as your Savior. Katulad ng mga shepherds, they received the revelation, narito, patuloy na nire-reveal sa iyo ng Lord sa kanyang mga salita, kung gaano kanya kapamahal, kung ano ang plano niya sa iyo and all that, all you need to do is to embrace it. And once you embrace it and see kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, share it to others. Share how God is your God. Gano'n naging mabuti ang Diyos. And do not forget to treasure those truths. At yung mga truths na yan, ang patuloy na magpapatibay sa iyo as you have your journey here on earth sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus. Let's come to the Lord in prayer. Lord God, we thank you ngayong umagang ito. We talked about, Lord God, ang mga pastol, and we've heard this so many times, Panginoon. Napapanood namin sa TV and all that. Narinig namin sa mga stories, narinig sa mga bata. We pray, Lord God, dalangin ko po itong mga narinig namin, Lord God, ang magdulot sa amin to really seek you more than anything else sa mundo ito, Panginoon. Sa kabila po ng pabisihan ng buhay, lalo na ngayon, Lord God, na kung season na ito, huwag kaming ma-out of focus, Panginoon. Let us always see that you were born, Panginoon, to save us from the manger to the cross. At katulad ng mga apostol, Panginoon, ang dalangin po namin, that we're gonna go ahead and celebrate this season and live our lives, Panginoon, na merong kapahingahan, merong kapayapaan. Yan po ay hindi sa amin, hindi sa galing sa amin, kundi yan ay dahil sa biyaya mo. Because you are the Prince of Peace. I just lift up sa inyo, Panginoon, ng mga kapatiran ko. You know their hearts right now, Panginoon. They might be right now in a difficult situations. May mga pinagdadaanan, finances, health, relationships. Katulad, Lord God, ng mga shepherds, dalangin ko, Lord God, na matagpuan ko nila ang kapahingahan at kapayapaan sa inyo lamang po, wala nang iba. And I just pray, Lord God, that you show it to them. Show it to them who you are, Panginoon. And allow them to be sensitive sa inyo pong mga salita, sa inyo pong panawagan sa kanila, sa inyo pong mga revelations sa kanila. Into your hands, Lord God, I commit them. Katagpuin niyo po sila, Lord God, in a very special and a powerful way, Panginoon. Lahat ng ito is for all your glory, Panginoon. Bless them, Lord God. Enlarge their territories. Your hands, your favor be upon them. And you will keep them from all hands. This is my prayer in Christ's name.